Tayo po'y tumayo upang manalangin, mga kapatid. At atin pong namnamin, damahin, ang katotohanang hindi mapapasinungalingan na ang Diyos ay suma sa atin. The Lord is with us. Hindi lamang dito, kundi sa lahat ng dako. Hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng tao, kay masama at mabuti, sapagkat pinapapatak niya ang ulan sa mabuti at masama, at pinasisikat ang araw sa makasalanan at mga mabuti. Sadyang napakadakila at mahiwaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. And so, right now, let us now acknowledge the presence of God in our midst, sa ating kalagitnaan, sa ating kinaroroonan, in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, ang makapangyarihan aming kinikilala ang iyong presensya, at sa presensya mong ito, Panginoon, ang mapagkalinga, mapagmahal, mapag-aruga at mapag-iingat at mapagpala kami nagpapasako, Panginoon. Lingapin mo kami, yakapin katulad ng isang inahin, at kami limliman ng iyong pakpak, Panginoon, ng malabay mong pakpak. At naway matanggap namin, Panginoon, ang biyaya ng iyong presensya at ng iyong salita, ang kagalingan, ang kalayaan, ang kalakasan, ang pagpapalang umaapaw, Panginoon. At nawa ngayong oras na ito, Panginoon, pagpalain mo ang aming bubuksang CLSS series, Panginoon, na aming pong itutuloy-tuloy tuwing araw po ng Martes, at higit sa lahat, pagpalain mo ang aming minamahal na punong lingkod sa kanyang pagbabahagi ng healing message, at ganoon din mamaya ang pari na magdiriwang ng aming Santa Misa. Lord, samahan mo po ako sa aking pagbabahaging gagawin sa aking mga kapatid na ito, at nagway maging maliwanag ang dating ng signal sa lahat ng sumusubaybay, na lahat na nauuhaw sa iyong salita. Panginoon, bahala ka na po. May your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tanging ikaw. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aming buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, 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 panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Tayong lahat, for the last time, tanging ikaw. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa ating buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Amen. At ngayon tayong lahat ay nasa piling ng ating Panginoon. Let us allow Him to speak unto us through His living word. Ang ating paksa ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At kukunin ko ang pagbasa sa unang Juan, kabanatang 4, talatang 9, mga kapatid. Ang sabi ganito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang salita ng atin pong Panginoon.
Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Be seated. Pakinggan po nyo ang awitin ng sumpaan ng pag-ibig. Ito'y alam na po natin siguro, yung mga may mga edad na, mga kapatid, pakinggan po nyo itong My Pledge of Love. Yan. Amen? My pledge of love cannot be broken. Like precious jewels, it holds my feeling. The cord that binds our hearts together. The only witness to our pleasant dreams. My pledge of love cannot be broken. And I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gain, again I'll come to life to pledge my love again. Death couldn't take you away from me, 'cause I'll take your love with me. Promise me that you will be true to me eternally. My pledge of love cannot be broken, and I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gain, again I'll come to life and pledge my love again. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ganyan ang Panginoon, mga kapatid ko, no? So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng Catholic Life in the Spirit Seminar, at yan po ay tools o instrumento ng charismatic renewal upang ating pong maranasan yung important role and the active manifested presence of the Holy Spirit. Ang charismatic renewal, mga kapatid ko, ay binibigyang diin ang napakahalagang papel ng banal na Espiritu at ang kanyang aktibong at nararamdamang presensya sa atin pong buhay. Charismatic, ang ibig sabihin niyan sa Grego ay charis, simply means gift. Greek word, charis, ang ibig sabihin ng charis ay gift. At ang gift na yan ay ang Holy Spirit, gift. Sinabi ng ating Panginoon, John 14:16, I will ask the Father and He will give you another helper. Give. So ang Holy Spirit ay isang regalo, a gift. Kaya ulitin ko po, John 14:16, I will ask the Father, and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. Yan ang kanyang pangako. Dahil ang mga alagad ng ating Panginoon ay malapit ang iwan ng ating Panginoon sapagkat siya ibabalik sa kanyang Ama. At alam niya na magiging mahirap para sa kanyang mga alagad ang kanilang mga haharapin gayong wala na siya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Spirit. At ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Wait for the gift I told you about, the gift of the Holy Spirit. At sabi ng ating Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, and when the Spirit comes upon you, you will be filled with power. At nagkaroon ng katuparan ng pangako ng yan ng Panginoon tungkol sa kaloob na ito na Holy Spirit nung araw ng Pentecost, mga kapatid, 33 AD, Pentecost. Ano pangyayari? Acts chapter 2, they were gathered together sa upper room at nagpe-pray, closed door, sapagkat ng mga panahong yon, ang mga Christians o yung mga followers ni Kristo ay sumasailalim na ng matinding persecution. Pinuhuli, pinapatay, pinahihirapan, at pinipilit na kanilang i-renounce ang kanilang pananampalataya kay Jesus. At pag kanilang itinakwil ang kanilang faith kay Kristo, hindi sila papatayin. Ngunit kapag sila po'y nanindigan sa kanilang pananalig kay Kristo, sila po'y ipapapatay at pahihirapan. Nung panahong yan,
ay wala na si Lord, nasa langit ng ating Panginoon. At sila po'y nagkakatipon sa upper room, praying. Silang lahat ay 120, kasama ang ating mahal na Inang Maria. At sa kanilang pagdarasal, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, nakarinig sila ng napakalakas ng ihip ng hangin. Napakalakas ng ihip ng hangin. At nakakita sila ng wari-bagang dilang apoy na tumapat sa kanilang ulo. At ang sabi doon, and they were all filled with the Holy Spirit. Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. At ano nangyari? Yung dalawang pagpapala at dalawang manifestation na yung Holy Spirit ay sumasa kanila ay nahayag. Ano-ano yon? The fruit of the Spirit. Fruit. Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love, peace, joy, patience, goodness, faithfulness, humility, self-control. Kapag ang isang tao po ay filled with the Holy Spirit, ito po ang makikita niyong bunga. Ito'y makikita sa kanyang karakter, sa kanyang pag-uugali. Naroroon yung pag-ibig na kanyang magmahal, maging kaaway. At naroroon yung kagalakan kahit may problema, nakakangiti, mga kapatid. At hindi mo halatang may problema sapagkat nadadala niya ang problema ng may dignity at may dangal. Sapagkat may Diyos siya na alam niyang hindi siya pinababayaan. Amen? At naroon din yung tinatawag na kapayapaan o peace. A man of peace. Kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu, taglay niya ang kapayapaan. At siya po'y agent din ng peace. Hindi siya nasasangkot sa gulo at pagkakabahabahagi o mga sigalutan. At sa halip, kapag may gulo, siya pa'y nagiging tulay o kasangkapan para magkabati at magkasundo ang mga wasak na mga relationship sapagkat siya'y puspos ng Holy Spirit at nakikita sa kanya yung peace. At marami pang iba, self-control, humility, yan po. Yan po ay ang tanda ng taong unti-unting nagiging banal, mga kapatid. Unti-unting nakikita yung bunga ng Espiritu. Ngunit hindi lang po nais ng Diyos na ang tao ay maging holy o maging banal, mga kapatid. Nais din ng ating Panginoon na tayong tao na unti-unti nagbabago ay maggamit ng ating Panginoon to the fullest sapagkat napakasama ng takbo ng sangdaigdigan. Ito po yung world of ugliness and decadence o yung pong pagbulok na lipunan. Bulok to the core. Napakasama ng lipunan. At sino sa palagay ninyo ang gagamitin ng Panginoon to renew humanity? The church, the believers, mga kapatid. Kaya napakalaki ng ating papel sa pagbabago ng mundong ito, mga kapatid. At para mangyari yan, para magamit tayo ng Panginoon, mga kapatid ko, kinakailangan tayo po ma-equip ng mga kaloob ng gifts of the Holy Spirit. At sa katotohanan lang, mga kapatid ko, unang-una, manifestation, napuspos sila ng Holy Spirit, at yung gifts, agad-agad na-experience. Ano yon? Si Peter, natatakot-takot, duduwag-duwag, closed door, no read, no write, illiterate, hindi marunong magsalita. Aba, nung napuspos ng Holy Spirit, gumana na agad yung gift. Nawala yung kanyang takot na palitan ng boldness, lumabas sa napakaraming tao. Kahit alam niya na ito'y maaaring maghahulugan ng kanyang kamatayan, wala na siyang takot. Kasi puspos na ng Holy Spirit eh. Tumayo sa kalagitnaan ng napakaraming tao without microphone, nagsalita tungkol kay Kristo, mga kapatid. Matapos magsalita si Peter, under the power of the Holy Spirit, 3,000 agad ang nahikayat niya para maging member ng kanilang grupo na Kristiyano, mga kapatid. At katakot-takot na healing, miracles, kagalingan, himala, mga bulag nakakita, lumalakad ang mga pilay, deliverance, nakapagpapalayas ng demonyo ang mga alagad. Yan po yung operation ng gifts at yun ang gusto mangyari ng Panginoon. Hindi lang bumait tayo, hindi lang tayo magpakabanal, kundi nais ng Panginoon, taglayin natin ang kapangyarihan para magamit tayo ng Panginoon, hindi lang sa ating church, hindi lang sa ating lugar, kundi maging sa ating bahay, sa ating workplace, kahit saan. Kung saan tayo nadoon, nais ng Panginoon, magamit natin ang gifts of the Holy Spirit. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, yan ang kilos ng Holy Spirit noon. Kaya yung charismatic renewal ay nagbibigay diin. Nagbibigay diin sa napakahalagang papel ng Holy Spirit at sa kanyang active, manifested presence, mga kapatid. Na sinasabi ng charismatic renewal, kung papaanong kumilos ang banal na
Espiritu noon, ngayon din, kumikilos ng the same ang Holy Spirit katulad noon, mga kapatid. Naniniwala ba kayong sa oras na ito, kikilos ang banal ng Espiritu sa ating lahat? Amen. Now, yan ang nangyari po yan 2,000 years ago, 2,000 taon na nakakaraan. Paano nagsimula sa Pilipinas ang charismatic renewal natin? Ito po yung nagsimula sa atin noong 1967, February 1967, during a weekend retreat of students and university theology professors sa Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania. Nagsimula po yung pong LSS gathering ng mga estudyante sa isang kolehiyo. At kasama doon sa mga estudyanteng dumalo ay yung mga university theology professors, mga intellectuals, mga marurunong, mga nakakaalam tungkol sa aral, tungkol sa Diyos, mga kapatid ko. Saan ginawa? Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania. At ang sabi dito, mga kapatid, ang ganda na nangyari. Ang ganda ng manifestation, naranasan po nila doon yung kapuspusan ng Holy Spirit. At sabi nga po, yun nangyari doon, sabi nila, many believe that this charismatic renewal is a direct result of Pope John the 23rd prayer at Vatican II noong 1962. Ano ang prayer ni Pope John the 23rd noong 1962 sa Vatican II? Ito prayer niya, allow me to quote, Holy Spirit, pour forth the fullness of your gifts, renew your wonders in this day as by a new Pentecost. Yan ang prayer niya. Kaya itong charismatic renewal ay katugunan sa panalangin ng Santo Papa na binabanggit ko, na yung Holy Spirit na kumikilos na makapangyarihan noon ay kumilos din ng ganong kalakas sa ating pong kapanahunan. And let us now welcome the Holy Spirit sa ating kalagitnaan, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. At dito sa charismatic renewal, mga kapatid ko, para ating maranasan yung being filled with the Holy Spirit, ay dumadalo ng mga tinatawag na pag-aaral. Life in the Spirit Seminar, CLSS. Catholic Life in the Spirit Seminar. Itong CLSS ay mayroong 7 topics. God's love, salvation, new life. Ano susunod? Receiving God's gifts, mga kapatid ko. Baptism in the Holy Spirit. At pagkatapos yan pong tinatawag na transformation in Christ. At meron pang growth. Ayun, 7 lahat. God's love, salvation, new life, at pagkatapos growth, receiving God's gifts, baptism in the Holy Spirit, and transformation in Christ. 7 lahat na topics, mga kapatid. 7. At yung mga topics sa loob ng 7 panayam na yan, ay maaari po nating ma-summarize sa 4 na kung tawagin po natin ay the 4 basic truths. Itong 4 basic truths, hindi ko po ito paliwanag ng mabuti. Ito po ipapapayawan ko lang, no? Pag itong 4 na mahalagang katotohanan ay alam po ninyo, ay magkakaroon na po kayo ng bird's eye view ng seminar na ating pong dadaluhan tuwing Martes. Ano po yung 4 basic truths? Ito yung pinaka-summary ng tinatawag nating gospel messages. Ito yung pinaka-nilalaman. Number 1, God loves you and wants you to live a full and happy life. Yan po. At yan yung tatalakayin ko mamaya tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mahal ka ng Panginoon at dahil mahal ka niya, nais niya na iyong maranasan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan. Number 2, tila yata hindi ko maranasan yung magandang plano ng Diyos sa buhay ko na binabanggit sa katotohanan number 1, na buhay na ganap at kasiyasiya. Tila yata hindi maranasan ng napakaraming tao. Why? Sapagkat ang dahilan ay kasalanan. Papasok yung truth number 2. Bakit hindi natin maranasan yung buhay na nilalaan ng ating Panginoon sa atin? Because man sinned and separated from God and could not live a full and happy life. Yun ang dahilan. Bakit magulo buhay natin? Magulo mundo? Bakit napakalakas ng kapangyarihan ng kaaway? Sapagkat ang tao ay napalayo sa Diyos at nagkasala. Kaya hindi natin maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya na ninanais ng Panginoon na ating maranasan. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death, Romans 6:23.
Ngayon mga kapatid ko, meron bang pag-asa para ating pong maranasan yung buhay na pinapangarap ng Diyos sa atin? Mayroon. Lahat ng efforts ng tao para bumuti ang kanyang buhay at ang kanyang lipunan, walang saysay. Walang magagawa ang Panginoon kung wala Panginoon. Sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Brother Rapi, ano paraan para yung buhay na nais ng Panginoon na binabanggit sa truth number 1 ay ating maranasan? Number 3, katotohanan, Jesus Christ is the answer. And He is the only answer. And the only one who can save us and give us power to live this life and to know God's love and share in God's life with others. Walang ibang way kundi yung way ni Christ. Si Jesus lang ang tanging daan at paraan upang yung God's original plan na buhay na kasiyasiya ay ating pong maranasan. Kaya nga po, palakpakan natin si Lord. At yun ang dahilan ng Pasko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sinasabi lagi ng punong lingkod, we can give without loving, but we cannot love without giving. At dahil ang Diyos ay nagmamahal, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na siyang dahilan ng Pasko, mga kapatid ko. Amen? So si Jesus ang tanging paraan. At alam natin ang kanyang ginawa. He died for us all. Para tayo po'y maligtas at ipinangako niyang banal na Espiritu para ating pong maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tanong, now, knowing the answer, na walang iba kundi si Kristo, sapat na ba yun? Hindi po. Hindi sapat na ating alam na si Kristo nga ang kasagutan ng lahat ng ating pinakamimithi at kinauuhawan. Papasok ang truth number 4. We must accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. And once we accept Jesus as our Lord and personal Savior, we will be baptized in the Holy Spirit and to live this new life from above. Pag tinanggap natin si Jesus, pag sinabing pagtanggap, total surrender, talagang buong-buong sarili, isusuko sa Panginoon. Yun ang pagtanggap, hindi lang yung lip service, Lord, I accept you as my Lord and Savior, pero di mo sinusuko ang iyong sarili. Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating buong-buong sarili sa Kanya. And once we accept Christ, yun talagang tamang pagtanggap, automatically, yung Holy Spirit mag-ooperate sa atin upang tayo Kanyang i-guide, pangunahan, patnubayan, at para yung bunga ng Espiritu unti-unting makita sa atin at unti-unti yung gifts ay inyong magamit na para magamit kayo ng ating Panginoon para sa ating mga kapwa-tao. Yan ang pinakabuod nung pong ating seminar. Palakpakan natin ang Lord. Lahat tayo, nung magising tayo sa mundong ito, tayo silang, magulong mundo ang ating nakagisnan. Magulong mundo ating nakagisnan. Magugulong pamilya. Magugulong mga leaders. Pati church, pinasok ng kaguluhan. Ang tanong, ganito ba nagsimula ang Diyos in the beginning? Ito bang buhay natin ngayon na magulo? Ganito ba nag-start at nagpasimula ang Diyos? Hindi. Ang ganda ng beginning. Ang ganda ng simula, ang ganda ng pinasimula ng ating Panginoon. At ganito nga sinabi ng Biblia, in the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the sea. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. The sun belongs to the sky. The leaves belong to the tree. Fly me to the moon and let me play among the stars. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Rain gently falls, we'll never leave, say goodnight. Ho, 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 baka ang siyang bumabaho. Ah, ah, ah,
Tupan naman ang siyang alto, me. Kambing naman ang soprano, huba, me. Sabay-sabay silang tatlo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Si Adan po yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Okay, upo na po tayo. Now, narito ang God's original plan. God's original plan. Hindi nagpasimula ang Diyos sa isang pangit na mundo, magulong mundo, at mundong malayo sa Diyos. Hindi. Nagpasimula ang Panginoon in good condition ang lahat. Ang kalikasan, ang sangkatauhan ay nasa good condition, mga kapatid ko. Kaya bawat nilikha ng Panginoon matapos siyang likhain, tinitingnan po niya, sabi ng Panginoon, it is good. Amen? Una-muna mga kapatid, makikita po niyo sa Biblia, sabi po doon, sa Genesis chapter 2 verses 10 to 14, allow me to read mga kapatid aral po tayo, aral. Ito sabi Genesis chapter 2 verses 10 to 14, umaago sa Eden ng isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una ay tinawag na Pison, at ito'y umaago sa lupain ng Havila. Lantayang ginto roon at marami ring bedelyo at batong unise. Ang ikadalawang sanga ng ilog ay tinatawag na Manggihon at umaagos sa lupain ng Ethiopia. Tigris naman ang itinawag sa ikatatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ay Euphrates. Binabanggit ang 4 na rivers, 4 na ilog na may masaganang umaagos na tubig. At para sa mga Hudyo, mga kapatid, na isang disyertong lugar, napakahalaga sa kanila ang tubig. At para sa kanila, waters at saka yung mga jewels, mga kapatid, lakay dito mga kapatid ko ang tubig at ang mga bato na mga precious stones, diamonds, unise, para sa kanila ito'y sumisimbolo sa kasaganaan. So in the beginning, inilagay ng Diyos ang tao sa Garden of Eden na kung saan may 4 na ilog ang umaagos doon. Ibig sabihin, inilagay ng Diyos ang tao sa isang lugar na napakasagana. Walang paghihirap, walang kahirapan. Kaya nagpasimula ang Panginoon sa abundance, sa kasaganaan. Hindi sa hirap, hindi sa poverty, kundi sa abundance. Sa sinasabi lagi ni Brother Mike, siksik, liglig at umaapaw. Noon, hindi kinakailangan magtrabaho si Adam, sapagkat napakasagana ang kanilang kinilalagyan. So yan ang una, mga kapatid. In the beginning, sagana ang lahat sa ating pangailangan. Amen? At pangalawa, God's original plan, ang tao may contentment. Hindi nararanasan ng tao noon yung pong dissatisfaction. Ang tao ng kontento bilang siya. Wala na siyang hinahanap-hanap pa sapagkat siya'y maligaya bilang tao kung ano siya. Saan makikita yan? Genesis chapter 2 verse 25. Pakinggan po nyo. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Walang malis, walang reklamo. Tanggap nila ang kanilang sarili, contentment. Amen? Wala silang hinahanap-hanap pa. Kahit sila'y hubad, gayon may hindi sila nahihiya. So in the beginning, ito po yung mga symbolic. In the beginning, may kasaganaan, abundance, sagana, walang kakulangan, lahat ay nandoon, provided ng ating Panginoon. Pangalawa, may contentment, may kasiyahan ng tao. Happy siya bilang siya, mga kapatid ko. Pangatlo, may harmony o may magandang ugnayan ng tao sa Diyos sapagkat nadidinig ni Eva at Adan ang yabag ng paa ni Yahweh sa hardin ng Eden at nakakausap. Yun pong pagkakasulat na yun, ng author na yun, ay nagsasabi sa atin, ganyan in the beginning, ang tao at ang Diyos ay walang separation, may harmony ang relationship ng tao at ng Diyos. Ganun ka-close ang Diyos at ang tao. Bakit kayo close? Kasi open kami sa isa't isa. So close, open lang yan mga kapatid. Amen? Ang tao noon ay close sa ating Panginoon. At dahil close ang tao sa Diyos, malapit ang tao sa Panginoon, close din siya sa kanyang kapwa-tao. Genesis chapter 2 verse 23, ito sabi,
Sinabi ng lalaki, pinatulog muna siya ng Diyos, ha? Pinatulog. Kasi nakita ng Panginoon si Adan malungkot. Ang kasama niya doon mga hayop, siya palang mag-isa eh. Nakita ng Panginoon na si Adan ay parang malungkot sa kanyang pag-iisa. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog niya si Adan at isinagawa ng Panginoon ng isang painless operation, walang anesthesia. Ang sabi dito, kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao at samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Kaya pala kami mga lalaki sa X-ray, kulang kami ng tadyang. Kulang. Dahil yung tadyang namin na kulang, yun ang ginamit na materyales sa mga babae. Amen? Kulang. Amen? Pero may mga ibang lalaki daw, mga kapatid, meron silang spare ribs. May reserva sila. No? Palapakan natin ang Panginoon. At walang kamalay-malay si Adan, nandun na yung love offering ng Panginoon. Isang napakagandang babae. Ha? Kumbaga napaka-perfect ng hubog ng kanyang katawan. At batang-bata, kumbaga parang 16. At Eva ang pangalan. Pero wala pang pangalan ng oras na yon. Itinabi niya ito kay Adan, natulog na walang kamalay-malay. And because God is God of surprises, gusto niyang surprisahin si Adan, sa kalagitnaan ng pagkahimbing ng tulog ni Adan, ginising ng Diyos si Adan. Ano? Nagising si Adan, napainat, at nung makita niyang babae, napaawit. Nanggigigil ako sa iyong kagandahan, nanggigigil. Natuwa, natuwa yung lungkot na wala, mga kapatid. Kaya, ito sabi ni Adan, mga kapatid ko, nung makita niya yung babae sa kanyang harapan, sabi niya, sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Ayun nga po, at siya'y pinangalan ng Eva, mga kapatid, sapagkat sa kanya nagmula ang sangkatauhan. So natuwa siya sa kanyang kapartner. Kaya makikita nyo ito na po yung God's original plan. In the beginning, may kasaganaan, walang kahirapan, walang kakulangan, siksik, liglig at umaapaw ang supply. Pangalawa, ang tao noon may contentment, marunong masiyahan, wala na siya kinahanap-hanap pa, maligaya siya bilang siya. Pangatlo, may magandang ugnayan ng Diyos at ang tao. Mga kapatid, walang war, walang hidwaan between God and man. At dahil ang tao ay close sa Diyos, close din siya sa kanyang kapwa tao. Amen? At ang panghuli, mga kapatid, in the beginning, hindi plano ng Diyos na tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, ang isa pang plano ng Panginoon, immortality. Tinan po natin na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi dito, Genesis chapter 3 verse 22, pakinggan po nyo Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Ayon. Kaya't pinalayas sa halaman na ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So, nung nilagay ni Lord si Eva at Adan sa Garden of Eden, sabi ng Panginoon, Eva, Adan, makakain niyo ang lahat ng bunga ng puno sa halaman ng ito. Lalong-lalo na yung tree of life. Kumbaga, meron si Lord na highly recommended na bunga. Pag kinain nila to, hindi sila mamamatay. They will experience immortality, kawalang kamatayan. Kaya in the beginning, hindi plano ng Diyos na ang tao na mamatay. Ang plano niya, walang hanggang buhay. Pero, huwag niyong kakanin ang bunga ng puno sa gitna na kung tawagin ay the tree of knowledge of good and evil. Pag kinain nyo ang bunga ng punong yan, kayo'y mamamatay. You will surely die. Amen? So merong allowed kainin. Mga kapatid, at rekomendado ng ating Panginoon, kainin ninyo ang bunga ng tree of life at hindi kayo mamamatay. Kumakain sila noon ng bunga ng puno ng buhay. Kaya naranasan ni Eva at Adan ang kawalang kamatayan. Kaya lang, nung sila'y kumain ng bunga pinagbabawal,
At sabi ng Panginoon, ngayon, katulad natin ng tao, alam na nila ang masama at mabuti. Kaya, at alam niyo po, effect ng kasalanan ay punishment. Kaya sabi ng ating Panginoon, kaya hindi sila dapat mabuhay ng walang hanggan. At para wag na sila makakain ng bunga pinagbabawal, pinalaya sila sa hardin ng Eden at naglagay ang Diyos ng tanod na anghel sa harding iyon, mga kapatid ko. Amen? So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, nung sumuway ang tao sa Diyos at nagkasala, ito agad ang naging effect, immediate effects, mga kapatid. Ang una, dumanas sila ng mga paghihirap at mga suffering, mga kapatid. Chapter 3 verses 16 to 19, ito sabi, mga kapatid ko. Sa babae naman, nung magkasala sila, hinanap muna sila ng Panginoon. Kumbaga sinabsubpina. Adan, nasaan ka? Subpina. Kaya sa korte, pag meron pong akusasyon against you sa court, ikaw ay susubpinahan. At pag ikay hahanapin ka, at ikay dapat mag-appeal sa court, at sa court, may arraignment, tatanungin ka kung guilty or not guilty. Yung pong bagay na yung ginagawa sa court, ginawa ng Diyos kay Eva at Adan. Hinanap, sinabpinahan. Adan, nasan ka? Hubad po kasi ako eh. Hubad po kasi ako eh. Bakit mo na lamang hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong pinagbabawal? Kasi po, ang babaeng ito na ibinigay ninyo sa akin eh. Sagot naman ng babae, kasi po, itong ahas na ibinigay ninyo sa akin. Amen? So ito nangyari, sabi ng Panginoon, okay. Sabi dun sa lalaki, mula ngayon, sa pawis mo manggagaling ang iyong kakanin, pumasok na yung sufferings. Nung una, abundance. Nung una, walang kakulangan. Siksik, liglig at umaapaw. Hindi kinakailangan maghanap buhay ng tao o ni Adan. Pero ngayon, pumasok na yung paghihirap at yung suffering, pati yung lupa ay wali bagang sinumpa. Mula ngayon, sa pawis mo manggagaling ang iyong kakanin. Yan, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, nung sila'y magkasala, doon nila nalaman na sila'y hubot-hubad. At sila'y naghanap ng maitatapis sa kanilang katawan. Nawala yung kanilang contentment. Hindi na sila happy bilang sila. Wala na yung kasiyahan sa kanilang sarili. At yan ang karanasan natin ngayon. Maraming tao na hindi siya maligaya bilang siya, katulad ko. Napalitan lang ang aking pong pagtingin sa sarili ko nung makilala ko ang Panginoon nung pong ako'y pumasok sa charismatic renewal. Ayaw ko yung aking sarili, rejected ko yung aking sarili, kaya punong-puno ko ng inggit sa kapwa. Inggit ako sa matatalino, inggit ako sa mga gwapo, inggit ako sa mayayaman sapagkat napakahirap namin. Hindi ako happy bilang si Brother Rapi. Amen? At dahil ako masaya, medyo nasisisi ko ang Diyos. Nagkaroon ako ng tampo sa Panginoon. Tingnan mo katabi mo sa mga kapatid. Masaya ka ba sa iyong sarili? Ayan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So ayun na, discontentment. Nawala yung kanilang contentment at napalitan ng discontentment. At ito, nung sila'y tinanong ng Panginoon, kumain ka ba ng bunga pinagbabawal? Kasi po itong babaeng ito na ibinigay niyo sa akin. Ang sinisisi ni Adan, yung babae at yung Diyos na nagbigay sa kanya. Yan pong hagod na pangusap na yan ay nagpapaabot sa atin ng paghihiwalay ng tao sa kanyang kapwa-tao. Hindi na happy si Adan sa kanyang kasama. Sinisisi niya na yung babaeng kasama niya. At hindi lang yung babae ang kanyang sinisisi. Sinisisi ni Adan yung nagbigay sa kanya ng babaeng ito, Diyos. Kaya doon nagkaroon ng separation ang tao sa Diyos at nagkaroon ng separation ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya meron pong hidwaan, inggitan at unang-unang nangyari ang inggitan at patayan sa Garden of Eden nung pong patayin ni Cain ang kanyang kapatid na kanyang kinainggitan na nagngangalang Abel. At yan ang mundo natin kinalalagan ngayon. At pinalayas ng Diyos ang tao sa Garden of Eden para wag nang makakain ng bunga pinagbabawal. Kaya doon naranasan ng tao ang mamatay physically. So ang nakikita natin ngayon na uri ng pamumuhay, na effect ng ating pong pagkakawalay sa ating pong Panginoon, mga kapatid ko. Amen? At mula noon sa kanyang kalagayan, hindi magiging masaya tao. At sinikap ng tao na gawin ang kanyang lahat na magagawa para maibalik niya yung dati nilang ugnayan sa Panginoon. Para maiayos ang kanyang buhay ng masagana, para umunlad.
lahat ay sinikap na gamitin ng tao. Ano yan? Edukasyon. Thinking na pag tayo nag-aral at maging edukado, gaganda ang takbo ng buhay natin. Gumamit din siya ng gobyerno sapagkat pag walang government, magulo. So let's form government para magkaroon tayo ng kaayusan. Ano pa? Science, technology, thinking, mga kapatid, sa pamamagitan nitong mga ito, aayos ang buhay nila, sasaya sila at liligaya. Religion, gumamit din ng tao ng relihiyon para sa kanila pong hangarin na maibabalik nila yung relasyon nila sa Panginoon na nasira. Maganda man sa tingin, mga kapatid. Ngunit kapag kaya na galing lamang sa tao, wala ring kwenta. Kaya sabi kay Job, who can bring a clean thing out of an unclean? Sino makakakuha ng malinis na nagmula sa marumi? Apart from me, you can do nothing. Hindi masama ang pag-aaral, hindi masama ang teknolohiya, hindi masama ang science, hindi masama yung pong relihiyon na ginagawa ng mga tao. Hindi masama na gumawa ka ng mabuti. Kanina sa talk ni Brother Mike, may mga taong gumagawa ng mabuti. Para lamang maging tanyag o para lamang sa kanilang palagay na sa pamamagitan ng paggawa ko ng mabuti, maliligtas ako. Mga kapatid. So nakita ngayon ng tao na lahat ng kanyang effort, bagamat hindi naman masama, kulang. Amen? Kulang sapagkat galing sa kamay ng taong makasalanan. Kaya walang magagawa ang tao, mga kapatid, para iayos ang kanyang buhay at para maranasan yung buhay na kasiyasiya na nais ng Diyos para sa atin. At dahil nga po sa failure ng tao, yung hindi magawa ng tao sa kanyang likas na kahinaan, yun ang ginawa ng Panginoon. Amen? In the fullness of time, ang Diyos ay nagkatawang tao in the person of Christ, mga kapatid ko. At siya ang dahilan ng Kapaskuhan. At sa kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid ko, inako niyang lahat ng ating mga pagkakasala. Habang siya po'y nagdarasal sa Garden of Gethsemane, anong sabi ng ating Panginoon? Father, the pain in my heart is so great that it almost crushes me. Ama, sobra-sobra ang hirap na aking nadarama na halos ikamatay ko. At pagkatapos mayroon dumaang kalis sa kanyang harapan, laman ng kalis ay hindi wine, hindi liquid na inumin, kundi ang laman ng kalis, mga kapatid, ay ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang kasalanan ng sangkatauhan. At ang laman ng kalis ay ang kaparusahan. At ito'y inaalok ng Ama sa kanyang anak. At bilang tao, ang Panginoon ay hindi niya feel na tanggapin yung laman ng saro. Tao rin siyang may nararamdaman na parang gustong umurong. Kaya sabi ng Panginoon, Father, let this cup pass away from me. I am not prepared. Let this cup pass away from me. Pero bagamat parang umaayaw ang Panginoon na akuin ang ating pagkakasala at siya ang sumalo at maging substitute para siyang mamatay at magbayad dating sala, ano sabi ng Panginoon? But not my will, but your will be done. Ininom niya ngayon yung saro. At nung kanyang inumin ng saro, ayun, yun na po yung sandali na dala na ni Jesus. Ang kasalanan ko, ang kasalanan nating lahat. Si Jesus na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan sapagkat inako niya ang lahat ng ating mga sala. Taglay niya sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen, mga kapatid ko? Kaya kinakailangan na ating Panginoon ay dumaan sa hirap bilang pagbabayad sa kasalanan ng sangkatauhan. Palapakan natin ang ating Panginoon. At narito ang mga hapis ng ating Panginoon. Pakinggan niyo, mga kapatid ko. Isaiah chapter 53, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lamang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. At dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. At tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa makahampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw
ang parusang tayo ang dapat tumanggap, mga kapatid ko. Amen? Kaya nga po sa Garden of Eden, o sa Garden of Gethsemane, He took our sins. Dala niya na sa kanyang katawan ang ating mga sala at kinakailangan niya itong pagbayaran. Sa krus, kasamang ipinako ang ating mga pagkakasala. Amen? At nung siya po'y namatay at inilibing, kasamang nalibing sa kanyang libingan ang ating mga kasalanan at ang lahat ng kaparusahan, ang karamdaman, ang kamatayan, kasama diyan, mga kapatid ko. Lahat ng salot, kasamang nalibing ni Jesus sapagkat dala niya ang ating pong kasalanan at ang kaparusahan, kamatayan, salot ay kasamang nalibing ng ating Panginoong Jesucristo. But on the third day, nung ikatlong araw ng linggo, Jesus rose from the dead. Muli siyang nabuhay at ang kasalanan, kamatayan, salot, karamdaman ay nanatili sa libingan. Si Kristo lang ang muling nabuhay. Jesus is the champion. At ang kanyang tagumpay ay katagumpayan nating lahat, mga kapatid. Yan po ang pagkapakita ng pag-ibig nating Panginoon. Amen? Ipinadama ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Allow me to share this, yung kwentong ito, mga kapatid. Meron pong tatlong matandang lalaki na puti buhok, tatlong matandang lalaki na umaali-aligid sa isang tahanan. Napansin ng may bahay na nag-aayos ng parol na may tatlong lalaki na umiikot sa kanilang tahanan, na nakita niya wari bagang galing sa malayong lakbayin, pagod na pagod, at nais niyang patuloyin sa kanilang tahanan para painumin at pameriendahin. Lumabas yung babae. At ang sabi niya, Ginoo, wari at ang galing kayo sa malayong lakbayin. Oo, iya, galing kami sa malayong lakbayin. Sabi ng babae, tumuloy muna kayo sa amin na kayo makainom at makapagmerienda. Salamat, iha, pero talong lang namin, andyan ba sa bahay ninyo ngayon ang iyong brother husband? Wala po, nasa trabaho pa. Sa makatuwid, hindi kami pwedeng tumuloy sa iyong tahanan. Pagdating na yung asawa, hanapin mo kami dito sa may liwasan at andyan lang kami. Nagugulumihanan yung babae sa sinabi ng tatlong mahiwagang lalaki. At nung takip silim na, dumating yung kanyang asawa. At ikinuwento ng babae yung tungkol sa tatlong lalaking matanda na mahiwaga. Kaya sabi ng kanyang mister, okay, hanapin mo uli. No? At ating patuloyin. Sabi mo, andito na ako at be our guest ngayong gabi. Dito sila magkumain at magpalipas ng gabi para bukas sila magpatuloy maglakbay. Lumabas yung misis at hinanap yung tatlong matandang mahiwagang lalaki. At nakita niya doon sa may liwasan at doon yung tatlong matandang ito. At ang sabi niya doon sa mga tatlong mahiwagang lalaking ito, mga Ginoo, nakausap ko na yung asawa ko at nasabi ko, natutuloy kayo na hindi kayo tutuloy hanggat wala siya. Andyan na po siya. At sabi niya, kayo daw ang maging guest namin ngayong gabi at bukas kayo magpatuloy ng inyong lakbayin. Ganun ba, iha? Opo, ganun po. Pero iha, hindi kami pwedeng magsabay-sabay na maging panauhin ninyo. Anong ibig niyo sabihin? Hindi kami pwede maging tatlo na maging panauhin nyo ngayong gabi. Isa lang sa amin ang dapat yung piliin. Anong ibig niyo sabihin? Iha, ayaw mo nang pakilala ko sa iyo, kami sa iyo, no? Ako nga pala si tagumpay o si success. Siya naman si wealth o ang kayamanan. At siya naman si love o pag-ibig. Ngayon, sabihin mo sa iyong asawa, pag-usapan nyo kung sino sa amin ni love, wealth, and success ang nais nyo maging panauhin ngayong gabi. Pipili lang kayo sa amin tatlo ng isa. Hindi kami pwede magsabay-sabay na maging panauhin nyo ngayong gabi. Nagugulumihanan si Mrs. Pero ganun pa man, naglakad pa uwi at nasabi niya sa kanyang Mr. Love, hindi ko maintindihan. Hindi daw pwede silang imbitahang tatlo sabay-sabay. Mamili daw tayo sa kanila ng isa. Sige, mamili tayo. Sabi ni Mr. Okay, para sa akin, mahal, para sa akin, ang gusto kong maging guest natin ngayong gabi ay si success. Para lahat ng ating transaksyon, lahat ng ating gagawin ay maging matagumpay. Sabi ni Mrs. Love, sa tingin ko mas magandang imbitahan natin si wealth. Para kailanman di tayo magkukulang, lagi tayong sagana, lagi tayong mayaman, maraming pera. Sa kanilang pagtatalo at hindi pagkakasundo, lumabas ang kanilang kaisa-isang anak na dalaga at ang sabi, Mom! Dad!
Huwag na kayong magtalo. Listen to me. Ang suggestion ko, sa tatlong iyon, ang ating imbitahan para maging guest natin, si love na lang. Para mapuno tayo ng pagmamahalan dito. Mapuno ang bahay nito ng pagmamahalan. Sapagkat yun ang nais ng ating Panginoon. Nakumbinsi yung mag-asawa. Okay, sige. Imbitahan natin si love. Lumabas si Mrs. at nagpunta sa tatlong mahiwagang lalaki. Mga Ginoo, nagkasundo na po kami at ang amin pong napiling imbitahan ngayong gabi ay si Mr. Love. Si Love. Tumayo ngayon si Love at susunod doon sa babae. Pagtayo ni Love, pagsunod sa babae, tumayo si Success at saka si Wealth. Sabi ni Mrs., Ops, ang amin pong iniimbitahan, isa lang, si Love lang. Bakit po kayo sumusunod? Iha, hayaan magpaliwanag ako sa iyo. Kung ako na si Success ang pinili niyong maimbitahan, si Wealth tsaka si Love, di pwedeng pumasok doon. At kung si Wealth ang pinili niyong maging guest, hindi rin makakapasok ako na si Success at saka si Love doon. Pero dahil ang pinili niyo ay si Love, kung nasaan si Love, naroon ako, natagumpay, at naroon din si kayamanan. Palakpakan natin ang Panginoon. At yan ang nais ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ginawa na niya ang lahat upang yung buhay na kanyang pinapangarap sa atin, na wari bagang naunsyami because of our sins, ay ating ma-experience ngayon. Ginawa niya ito sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at nung siya po'y umakyat sa langit, hindi pa nakontento si Lord. Hindi niya tayo iniwang alipin o ulila, ipinangako niya ang banal na Espiritu. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, nararanasan ba natin yung buhay na ganap at kasiyasiya na nais ng Diyos na ating matikman at maranasan? Sa isang party, Christmas party, may palaro. Sabi ng MC, I need 4 volunteer na babae. Okay, 4 volunteer na babae. Sabi ng MC, okay, makinig kayo mabuti pumili kayo ng title ng pelikulang Tagalog. Isip. Pumili kayo ng title ng pelikulang Tagalog. Isip. Sabi ng MC, okay, time's up. Nakaisip na ba kayo ng title ng pelikulang Tagalog? Yes, Brad. Okay, ikaw, unang-una. Sister, 4 sila. Anong title ng pelikulang Tagalog napili mo? Sabi niya, Bukas, luluhod ang mga tala. Sharon, di ba? O ikaw na ang pangalawa, susungkitin ko ang mga bituin. Ikaw na ang pangatlo. Ikaw pangatlo. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, Gloria Diaz. Ikaw pang-4, ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Sino yung babaeng hinugot sa tadyang na lalaki? Si Eva. Okay, thank you, sabi ng MC. Now, listen to this. Matapos kayong pumili ng title ng pelikulang Tagalog, palitan ninyo yung dulo ng title, papalitan yung dulo ng title ng katagang itlog. Ano daw ipapalit? O yung dulo O ikaw, sister, unang-una. Ano yung unang-una? Bukas, luluhod ang mga... Yan. Ikaw pangalawa, susungkitin ko ang mga... Ang pinakamagandang babae sa balat ng... Ikaw pang-4, ang babaeng hinugot sa aking... Iyon. Sumagwa. Pero yung original, kaganda. Yung original na title, napakaganda. Yung pang-4 nga, biblical pa ang babaeng hinugot sa akin tadya. Kaya lang, pinakialaman, pinalitan, sumagwa, pumangit. Ganoon ang nangyari. God's original plan for you and me ay kasaganaan, contentment, kaligayahan, magandang ugnayan sa Panginoon, at magandang ugnayan sa ating kapwa-tao, at kawalang kamatayan. Pero dahil pinakialaman natin at nang himasok tayo sa magandang plano ng Panginoon, hindi natin sumunod sa kanyang kagustuhan, kung kaya't ating nararanasan yung kabaliktaran ng lahat ng plano ng Diyos sa ating pong buhay. At wala nang ibang paraan
para ating maranasan yung buhay na kanyang pinapangarap sa iyo at sa akin at sa ating lahat, kundi tanggapin si Jesus at magbalik loob sa ating Panginoon. Wala nang ibang paraan. Amen? Tumayo po tayo mga kapatid. Ilagay ang kamay sa inyong dibdib. At ngayon, knowing that the Lord is with us, mga kapatid ko, ay atin pong isayaw si Lord sa awiting ito na sino makapaghihiwalay sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na Again, sino makapaghihiwalay? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig? Sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay? Sino makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig? sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba? Paghihirap ba? Kapighatian. Kapighatian. Pag-uusig Pag-uusig o gutom o tabak. o tabak. At kahit na ang kamatayan, At kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. sa pag-ibig Hallelujah. ng Dance with the Lord. Tayong lahat, sinong makapaghihiwalay? sino Makapaghihiwalay sa atin sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. sa pag-ibig Now, ng Diyos? ang Ama kaya, ang Ama Kaya mapagtangkilik o anak na nag-alay ng lahat, o anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit at lupa, saan man sa langit at lupa, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. sa pag-ibig Tayong ng lahat, Diyos. sino nakapaghihiwalay? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin Sa pag-ibig ng Diyos. sa pag-ibig Hallelujah. ng For the last time, Diyos? sinong makapaghihiwalay? Sino makapaghiwalay Amen. Sa atin, sa atin sa pag-ibig ni Kristo. sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Kapatid, ang mensahe, mahal ka ng Diyos. Paniwalaan natin yan. God loves you as you are. At dahil siya nagmamahal sa atin, dapat po siyang pagtiwalaan. Ilang kasalanan sa pag-ibig ng Diyos ay ito?
sin against God's love ay ito. Number one, yung presumption. Ano yung presumption? Paano tayo nagkakasala sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng presumption? Yung bang ang palagay mo kaya mong maligtas sa pamagitan ng mabuting gawa na hindi mo kinakailangan ng tulong ng Panginoon? Or pinapalagay mo dahil mahal ka niya, kapag mahal siya, mapagpatawad, maunawain, okay lang ang magkasala na magkasala. Total may time pa naman. Alam naman ng Panginoon, mayroon akong hangaring maglingkod sa Kanya at magbalik loob sa Kanya. Kaya lang, I am not ready, I am not prepared. Alam naman ng Panginoon, nauunawaan naman niya ako sa aking mga kahinaan. Tama po yan. God hates sins, but He loves the sinners. Ang ating napapansin lamang lagi yung dulo ng hagod ng pangungusap that God loves the sinners. Kaya inaabuso ng maraming tao ang pag-ibig ng Diyos. Binabaliwala, we take it for granted. Nababastos at nababaliwala natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. We presume, nagpapalagay tayo na malawak naman ang pangunawa ng Panginoon. Magkasala man ako na magkasala pa ulit-ulit, naintindihan naman niya ako. Patatawarin naman ako ng Panginoon even last minute ng buhay ko. Totoo po that God loves the sinners, pero huwag niyong kakalimutan yung unang hagod ng pangungusap that He also hates sins. So bawat sandali na ako'y gumagawa ng kasalanan, ginagawa ko yung isang bagay na kinapopootan at kinasusuklaman ng Panginoon. And every time na ako'y nagkakasala, nasasaktan ko, gumagawa ko ng isang bagay na nakakasakit sa Diyos na lubusang nagmamakal sa akin. So yun po yung mga ways paano tayo nagkakasala sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng presumption. At isa pa, sa pamagitan naman ng despair. Mga kapatid, katulad ni Judas, sa laki ng kanyang kasalanang nagawa, ang tingin niya, hindi na ako kayang patawarin ng Panginoon. Tinawaran niya, tinuldukan ng pag-ibig ng Panginoon. Nakalimutan niya na kahit gaano kasama ang isang tao, walang ine-echipwera ang ating Panginoon. Wala siyang pinababayaan kahit napakasama. At nakalagay nga po yun sa parabola ng mga tupa. Iiwan niya yung 99 na tupa na nasa maayos na kalagayan para hanapin yung nagwawala at yung pakawalang isa. Sapagkat sa Diyos, walang patapon, mga kapatid. Lahat mahal ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng makasalanan. Akala ni Judas, wala na siyang kapatawaran. Kapatid, huwag ka masisiraan ng loob. Huwag ka madidiskorahe. Huwag ka madidiscourage. Gaano man karami ang ating kasalanan, magbalik loob lang tayo sa Panginoon at magpakumbaba at humingi ng tawad. Patatawarin tayo ng ating Panginoon. At ang pagbabalik loob ay hanggat may buhay tayo. Hanggat may buhay tayo. Isang babasahin ang nabasa ko na nagbigay ng liwanag ng isipan ko at nagbigay sa akin ng pagkapahalaga patungkol sa buhay at paghahanda. Ano yung nabasa ko? Inuulit-ulit ko sinishare to. Sabi doon, sa bawat segundo, may taong namamatay sa buong mundo. Bawat segundo, alam niyo kung gaano kadali at kabilis ang isang segundo? O segundo? 1, 2, 3 seconds. Sa kamay ng aking kamay, ayon sa nabasa ko, bawat second, may namamatay na tao sa buong mundo. Pero meron din pong pumapalit. May nawala, may dumating, may namatay, may isinilang. Kaya naisip ko, simula nung tayo magising hanggang ngayon, gaanong karami ng segundo ang lumipas, pero andito tayo, buhay na buhay, mga kapatid ko. At hindi napasama sa mga papanaw ang walang katiyakan ay mga susunod na mga segundo. Kaya doon pumasok sa akin yung pong appreciation at paniniwala. Napakahalaga pala nung anytime, prepared ka. Mga kapatid, amen? At kahit ang paghahanda, ang pagbabalik loob sa Diyos, ngayon, habang may buhay tayo, ngayon na mga kapatid. Amen? Hallelujah. Itaas natin ating dalawang kamay sa Panginoon. Tayo po'y nagkakasala at nagkakamali. At ngayon yung pagtaas ng ating kamay ay tanda ng ating pagsugo sa Panginoon. Kapatid, are you ready to surrender to God totally? Hanggat nagpa-part-time tayo sa pagkakasala, meron pa ring hold ang demon sa buhay natin.
Sapagkat hanggat ako'y nagkakasala o may mga ginagawa kong lihim na hindi tama, na hindi ko pa maisuko kay Lord, at meron pa ako mga pangit na pag-uugali, hindi ko maisugo sa Diyos, kapatid, yun po'y parang contract natin kay Satan, kaya't meron pa siyang hold sa iyo. Under contract pa rin tayo kay Satanas. Ang pinakamainam na paraan, suko na tayo ng buong buo. Amen? Completely, iwan natin ngayong gabi sa paano ng Jesus ang lahat ng ating pangit na pag-uugali, lahat ng ating mga kasalanan, isuko natin sa ating Panginoon. Upang sa ganon, ang banal na Espiritu ay makakilos ng may kalakasan sa ating pong buhay. Itaas ang dalawang kamay. Lord, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me. I know I really did ignore you. Lord, believe me. Lord, believe me, I love you so. Believe me, I love you so. It pains me, Lord. It pains me, Lord. It pains me, Lord. It pains me, Lord. Knowing it hurts you too. tayong lahat, O Diyos, patawad. Hallelujah. O Diyos, patawad. Ako ay nagkasala. Ako ay nagkasala. O Diyos, lingapin. O Diyos, lingapin. Ako'y hindi naging tapat sa iyo. Ako'y hindi naging tapat sa iyo. O Diyos, hangad ko. O Diyos, hangad ko. Naway patawarin mo. Naway patawarin mo. Sa iyo, Ama, sa iyo, Ama, nagbabalik. nagbabalik. Dahil mahal kita. Mahal kita. Sa saliw ng dugtugin, halina at pakipag-usap tayo kay Lord ng sarilinan. Talk to Him. Kausapin mo siya. Maunawain siya. Mapagpatawad. Malawak ang kanyang pangunawa. Magbalik loob tayo sa Diyos. Isuko natin ang ating sarili. Para magkaroon tayo ng magandang Pasko, masaganang bagong taon. At para gumanda ang takbo ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Come to Jesus. Damhin natin ang pag-ibig ng Diyos. Damhin natin ang aktibong pagkapadama ng banal na Espiritu. Dinggin mo, O Lord, ang dalangin ng bawat isa. Dinggin mo, Panginoon, ang sigaw ng aming kaduluwa at ang awit ng aming kaduluwa. O Diyos, patawad po. Hallelujah. Tayong lahat, O Diyos, hallelujah, patawad. O Diyos, patawad. Ako ay nagkasala. Ako ay nagkasala. O Diyos, lingapin. O Diyos, lingapin. Ako'y hindi naging tapat sa iyo. Ako'y hindi naging tapat sa iyo. O Diyos, hangad ko. O Diyos, Hangad ko. hangad ko.
naway patawarin mo naway patawarin mo. sa iyo, Ama. Sa'yo, Ama, Nagbabalik nagbabalik dahil mahal kita. mahal kita. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang aming binuksang CLSS series at pagpalain mo ang bawat disciple na tatayo tuwing araw ng Martes para maghayag ng mga paksa tungkol sa buhay sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu, at empower mo rin ang aming minamahal na punong lingkod sa kanyang pagbabahagi ng mensahe mamaya, at ganon din ang aming pong kurap, ang aming pong spiritual director, Father Sunny, sa pagdiriwang ng misa. At dalangin po namin sa oras ito, Panginoon, malagay sa kaluluwa ng bawat isang minamahal mo ang matinding kauhawan sa iyo, Panginoon, as we sing, kinauuhawan kita. Ipatong ninyo ang iyong dalawang kamay sa inyong ulo. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa. Ko'y ikaw. Damdamin ay nasasaktan. Damdamin ay nasasaktan, Di pa rin ito di pa rin ito makakahadlang makahadlang sa pagtugon sa ko. pagtulong ko. May kagalakan, May kagalakan, Panginoon, wala akong ibang nais kundi makita ka. wala akong ibang nais Kundi ang makita ka. di ang makita ka. Kalwalhatian mo'y Kalwalhatian mo, maranasan tuwi na. maranasan tuwing na Pupurihin kita purihin kita habang nabubuhay. habang nabubuhay. Dakilain ka, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Now, for the last time, everybody sing, wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Wala akong Ibang nais ibang nais kundi ang makita ka. kundi Yes, Lord. makita ka. Kalwalhatian mo'y Kalwalhatian mo, maranasan tuwi na. maranasan tuwing na Pupurihin kita purihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. baunin natin ang pag-ibig ng Diyos na di matingkala, at naway magkaroon tayo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon na wala na ang COVID. In Jesus' name, say Amen! Amen! And maraming salamat po, and God bless us all.